Miss Love. 2 taon na kaming kasal ng asawa kong si Jay. Nang unti-unti kong maramdaman na may mali na sa pagsasama namin. At sa hindi ko inaasahan, habang nakasampa siya ng barko, ang biyenan ko ang magiging kasama ko sa lahat. Hindi lang sa bahay, kundi pati na rin sa kama. Hindi yun biglaan, hindi isang araw lang. Parang hamog tuwing umaga, na dahan-dahang bumababa hanggang sa mapansin mo na lang nabasa ka na. Ako si Nerissa. Hindi ko po tunay na pangalan. 27 taong gulang. Isang bank teller. Araw-araw akong nakaayos. Araw-araw na may ngiti sa labi. Maayos na nakikipag-usap sa mga kliyente. Sa labas, mukha akong kontento. Pero sa loob, may mga gabi na pakiramdam ko, ako na lamang mag-isa, kahit may asawa ko. Si Jay, ang asawa ko, ay 28 anyos. Mabait naman to, masipag. 3 taon kaming magkasintahan, pero tulad ng maraming seaman, mas madalas siyang nasa barko kaysa sa bahay. Kapag may kontrata, buwan ang binibilang bago ko siya muling makita. Sanay na raw ang mga asawa ng seaman sa ganoon. Sabi nila tiisan lang. Pero wala namang nagsabi sa akin kung gaano pala kabigat ang katahimikan kapag gabi at ikaw lang ang mag-isa sa kama. Wala pa ho kaming anak. Hindi dahil sa ayaw ko. Gusto ko naman na sana. Pero ang sabi kasi ni Jay, tsaka na raw kapag mas handa na kami. Kapag mas malaki na ang ipon at kapag may sarili na rin kaming bahay. Inintindi ko siya dahil lagi naman akong umiintindi. Nakikitira muna kami kasi sa bahay ng pamilya niya. Doon daw kami magsimula. Mas makakaipon para sa pangarap. Mas makakatipid kesa umupa pa ako. Kasama namin sa bahay ang tatay niya at ang bunsong kapatid niyang babae. Si Liza, 20 anyos, isang college student na madalas wala sa bahay. May klase, may lakad, na may sariling mundo. Kaya kadalasan, ako at ang biyenan ko lang ang naiiwan. Ang tatay ni Jay ay si Mang Eduardo. Balo na siya simula pa noong bata si Jay. Maagang namatay ang asawa nito at hindi na tumuling nag-asawa pa. Sa totoo lang, Miss Love, hangang-hanga ako sa matanda dahil pinalaki niya ang mga anak niyang mag-isa. 56 na taong gulang na siya pero kung titignan mo, hindi mo aakalain dahil matikas pa rin at malakas pa rin ang matanda. At sa totoo lang, mas maganda pa nga ang pangangatawan niya kesa sa asawa ko. Noong una, normal lang ang lahat. May respeto, may distansya. Tinatawag ko siyang tay gaya ng nararapat. Hindi siya pakialamerong biyanan. Hindi niya pinapakialaman ang pagsasama namin ni Jay. May sarili siyang pera. Hindi siya nanghihingi sa asawa ko. Hindi katulad ng iba na pera ang madalas na pinag-aawayan. Hindi rin siya mahilig magtanong ng kung ano-ano. Inahayaan niya lang ako sa mga desisyon. At doon ako lalong humanga sa kanya. Sa pagiging tahimik niya, sa pagiging maayos niya, sa pagiging marespeto niya. Kapag wala si Jay, si Eduardo ang nagiging parang bantay ng bahay. Siya ang pinakahuling natutulog. Siya rin ang unang gumigising. Kapag late na akong nauuwi galing sa trabaho, nag-iiwan siya ng ilaw sa may sala. Hindi man niya sinasabing hinihintay niya ako pero alam ko. Hindi ko yon binigyan ng kahulugan noon. Hanggang sa isang hapon, nagbago ang lahat. Naglilinis ako ng kwarto namin ni Jay nang tumunog ang cellphone ko. Day off ko kasi noon.
Hindi siya online nung time na yon. Kaya naman inopen ko muna yung account niya habang nagpapahinga ko. Nung ma-open ko yon, may nakita akong pangalan na hindi ko naman kilala. May kasama pang emoji na heart. Hindi ko alam kung bakit, pero may kaba na akong naramdaman kahit bago pa yon. Pagbukas ko ng chat, parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi mahaba ang usapan, pero malinaw, may landi ang nagaganap. May mga biruan at may mga salitang hindi dapat binibitawan ng lalaking may asawa na. Nung gabi ding yun, kinumpronta ko si Jay sa video call. Kita ko ang mukha niya sa maliit na screen. Parang malayo, hindi lang sa lugar, kundi pati sa akin. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Hindi ko siya tinalakan. Tinanong ko siya ng maayos kung sino yun, kung anong nangyayari. Natahimik pa siya sandali. Tapos sinabi niya yung mga salitang hindi ko malimutan. Ano ka ba naman, mahal? Pampalipas oras lang yun. Libangan lang. Parang may kumurot sa puso ko. Ganun ba ako kababa? Yun ba ang tamang rason doon? Ganun ba maglibang ang lalaking may asawa? Hindi siya humingi ng tawad ng maayos. Hindi niya inisip kung ano ang mararamdaman ko. Doon ko unang naramdaman na mag-isa ko. Simula nun, Miss Love, parang nawalan ako ng gana sa lahat. Pumapasok ako sa trabaho na parang robot. Uuwi akong pagod kahit hindi naman mabigat yung araw. Hindi ako masyadong nisasalita. Hindi rin ako masyadong tumatawa at nakikipagkwentuhan. At alam kong napansin yun ni Eduardo, ang tatay niya. Hindi niya ako tinanong ng diretsyo, pero ramdam ko ang pag-aalala niya. Kapag gabi at late ako umuwi, nagtatanong siya, "Ayos ka lang ba, Iya?" "Opo, ayos lang ako." "Pagod ka? May problema ka ba?" Iling lamang ang sagot ko sa kanya. Natatakot ako para sa sarili ko. Dahil tila mas nararamdaman ko pa ang pag-aalala sa ama ng asawa ko kesa sa sarili kong asawa. Hanggang sa dumating ang pangyayari na hinding-hindi ko makakalimutan, Miss Love. Dumating ang Christmas party ng bangko. Isang gabing dapat masaya ko. May sayawan, may tawanan, may inuman. Hindi talaga ako sanay uminom. Pero nang gabing yon, parang gusto kong mamanhid. O parang gusto kong manhidin ang sarili ko. Uminom ako higit sa kaya ko. Tumawa ng malakas, tapos umiyak ako sa banyo. At umuwi akong hilong-hilo at mabigat ang dibdib. Pag-uwi ko galing Christmas party ng bangko, lasing pa rin ako. Hindi naman kasi ako sanay uminom kaya bawat hakbang ko papasok sa bahay ay parang lumulutang ako. Tahimik ang paligid. Patay ng ilaw sa kwarto, sa kusina, sa labas. Tanging sala na lamang ang may sinding ilaw. Pagpasok ko, nakita ko si Eduardo. Nakaupo sa may sofa at nanunood ng telebisyon. Napatingin pa siya sa akin nang pumasok ako, na parang alam niya na may nangyari sa akin. O baka naman alam niya na may mabigat akong iniisip nitong mga nakaraan. Tumango pa siya ng bahagya nung magtagpo ang mga mata namin. Walang salita, tapos nagpatuloy na siya ulit sa panunood. Maya-maya bigla siyang nagsabi, "Gabi na, ayos ka lang ba?" Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Ramdam ko ang katawang nangihina at halong kaba at hiya. Amoy alak ako, lasing ako at alam kong halata yun sa aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako umalis nung mga oras na yon. Ang katawan ko, bagamat nanginginig, parang pinipilit na manatili. May kakaibang tensyon sa pagitan namin.
Isang hangin na hindi ko kayang pangalanan. Para bang may magnet na humihila sa amin, dahan-dahan, at hindi yun mapigilan. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko maitatangging kahawig niya ang asawa ko. Bigla kong naalala si Jay. Halos 1 linggo na rin pala tong walang paramdam. Ayos ka lang? Tanong niya bigla at tumingin sa akin. May problema ba? Dugtong pa niya. Napatingin ako sa kanya. Ang hirap pala, no? Pag malayo kayo sa isa't isa. Sabi ko na lang bigla. May problema kayong dalawa ng anak ko. Nahuli ko siya. Biglang sabi ko. Napatingin siya bigla at parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. At masakit. Kasi ilang taon pa lang kami. Pero nagagawa na niyang maglibang sa iba. Paano pa pag tumagal na? Hindi lang naman siyang nangungulila, hindi ba? Pati ako, gabi-gabing mag-isa, umiiyak. Naiintindihan niyo ba ako? Sabi ko sa matanda. Dahan-dahan lumapit ako sa kanya. Ang halimuyak ng pabango niya, ang simpleng amoy ng sabon, kakaibang init agad ang naramdaman ko. Gusto kong sumaya kahit ngayong gabi lang. Sabi ko, Iha, pasensya ka na. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Alam ko namang kasalanan ng anak ko. Pasensya ka na talaga. Sige na, magpahinga ka na. Alasing ka. Hindi. Ayoko. Sabi ko tumitig sa kanya. Ramdam ko na parang may pader na unti-unting nabubuwal. Isang hangganan na unti-unting tinatawid ko sa pagitan naming dalawa. Hindi ko dapat to nararamdaman. Bulong ko sa sarili ko. Pero kahit anong pilit, hindi ko maalis ang titig ko sa kanya. Ang mata niya, tahimik at malalim. Parang nakikita ang lahat ng bagay sa loob ko. Ang lungkot ko, ang galit at ang kalituhan. Iha, Anya, ang tibok ng puso ko parang gustong sumabog dahil sa lakas. Pagod ka lang. Pagsubok lang yan sa relasyon ninyo. Ang importante, huwag kang agad-agad susuko. Tumango lang ako. Hindi ko kayang magsalita. Pero hindi ko rin alam kung bakit nanatili pa rin ako. Sa loob ng ilang saglit, parang nawala ang mundo ko. Ang alak, nawala ng saysay. Ang takot, nawala. Ang pangako kay Jay, bigla nalang naglaho sa isip ko. Nagkatitigan kaming dalawa at ako ang unang lumapit sa biyanan ko. Ako ang unang naglapat ng labi. Mainit at tila nag-aapoy ang pakiramdam ko noon. Ilang buwan na rin akong walang nakakasalo sa kama. Ilang buwan na rin nga ba kaming walang lambingan na mag-asawa. Ang halik namin ng biyanan ko ay lumalim. Hanggang sa napahiga na ako sa sofa. At doon tuluyan naming kinalas ang lahat sa amin. At sa isang iglap, nakita ko ang pagningning ng mga mata niya. Hindi na siya tumutol nang tuluyan niyang masilayan ang lahat. Ilang minuto kaming nagtampisaw sa sarap na kami lang ang nakakaalam. Hanggang sa parehas din kaming nakontento, hingal at parehong nalilito. Pagkatapos noon, napaupo ako ng tuwid. Ang hininga ko noon ay mabigat. Tumayo ang biyanan ko at hindi makapagsalita. Pagkatapos ay nagpaalam ito at naglakad papalayo sa sala. Ako naman ay nanatili sa sofa. Ramdam ang bakas ng init, ang bakas ng tensyon, at ang bakas ng bagay na hindi ko dapat pinayagan. Umalis siya sa sala at ako naman ay umakyat na sa kwarto. Hindi ko alam kung paano matutulog. Ang katawan ko ay parang puno ng enerhiya, galit at takot. Pero higit sa lahat, ramdam ko, may pinto na nabuksan sa buhay ko. Isang pinto na hindi ko inaasahang bubuksan sa bahay ng biyanan ko. Kinabukasan, normal ang lahat. Si Eduardo ay tahimik
Parang walang nangyari. Ako naman ay pilit ring binabalik ang routine ko. Ngunit kahit naabala ko sa trabaho, sa bawat kliyente, sa bawat tawa sa opisina, ramdam ko na may lihim na bumabalot na sa akin. Isang lihim na may bigat at init na hindi ko matanggal. Tumawag si Jay nung hapon. Sinagot ko naman yon. Maikli lang ang usapan. Sabi niya pagod siya kaya hindi siya nakakatawag. Sabi ko pagod din ako. Tapos wala nang ibang tinanong. Wala nang ibang sinabi. Pagkatapos ng tawag, napaupo ko sa mesa sa kusina. Hawak ang isang tasa ng kape. Alam kong simula na iyon ang lahat. Simula ng isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan, ngunit alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang buhay ko sa bahay na ito. Hindi kami nag-usap ni Mang Eduardo matapos ang nangyari sa amin. Parang pareho naming kinailangan ng oras para huminga. Para unawain kung anong klaseng kasalanan ba ang nagawa namin. Kung anong klaseng hangganan ang tuluyan naming tinawid. Lumipas pa ang ilang araw na parang wala lang. Pumapasok ako sa trabaho, ngumingiti sa mga tao, tumatawa sa mga biro. Pero sa bawat oras, ramdam ko ang presensya ni Mang Eduardo kahit wala siya roon. Hindi ko alam kung bakit nananabik ako ngayon na makita siya, na para bang wala akong nararamdamang pagsisisi, kahit kaunti. Kapag gabi at umuuwi ako, kusa akong napapatingin sa may sala. Kapag tahimik ang bahay, mas ramdam ko ang sarili kong iniisip siya. Isang gabi, nadatnan ko siya sa kusina. Nagkakape. Nagkatinginan kaming dalawa. Magandang gabi ho. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong ko. Huminto siya at dahan-dahang tumayo. Hindi siya agad tumingin sa akin, pero alam kong handa siya. Umupo kaming dalawa na magkatapat. Alam ko na mali. Sabi ko agad. Ayoko na kasing magpaligoy-ligoy pa. Pero ayoko namang magpanggap na parang wala lang yun. Sabi ko sa kanya. Hindi ko rin gustong itanggi. Sagot niya na mababa ang boses pero malinaw. Napahinga ako ng malalim. Doon ko naramdaman ang bigat na matagal kong kinikimkim. Nagustuhan ko. Diretsong sabi ko. At natatakot ako dahil doon. Tumingin siya sa akin. Ako rin naman, iha. Pero alam natin na mali ang nangyari. Pag-amin niya. At alam kong mas mabigat yun para sa akin. Para kaming dalawang taong pagod na sa pagtatago. Sinabi niya sa akin na matagal na siyang nag-iisa. Na hindi niya inaasahan na mararamdaman niya ulit yun sa tagal ng panahon. Sinabi ko rin ang lungkot ko. Ang pakiramdam ko na nag-iisa ako kahit may asawa naman ako. Hindi niya ako pinangakuan ng kahit ano. Hindi rin ako humingi ng kahit ano. Ang gusto lang namin noon ay maging tapat sa isa't isa kahit masakit at mahirap. Akala ko doon na matatapos yun pero hindi pala. Isang gabing umuwi ako galing trabaho na pagod. Napakahaba ng pila sa bangko. Maraming nagrereklamo. Maraming numerong kailangang ayusin. Pagdating ko ng bahay, tahimik na naman. Pero nakita ko siya sa may sala, nakaupo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nun. Siguro dahil sa lungkot at pagod. Siguro sa katotohanang hindi ko na rin kayang pigilan pa ang sarili ko. Eduardo, tawag ko. Napatingin siya. Halata ang pagkabigla sa mukha niya. Pwede ba? Huminto ako sandali at nilunok ang kaba. Pwede pa ba? Pwede ka ba ngayon? Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya at lumapit, pero huminto rin. Parang ayaw niyang manguna. Narisa. Sabi niya na may babala sa boses. Alam mo ang ibig sabihin ng mga sinasabi mo. Oo, alam ko. At alam ko rin kung anong gusto ko ngayon. Sagot ko.
Wala nang paligoy-ligoy. Wala nang dahilan. Ako ang lumapit. Ako ang nagdesisyon. Hindi niya ako pinilit. Ni hindi niya ako hinatak. Pero hindi rin niya ako tinulak papalayo. Sa gabing iyon, malinaw sa akin na hindi na ito aksidente. Hindi na kahinaan lang. Pinili na. Isang desisyong alam kong may kapalit pero pinili ko pa rin. Pagkatapos, tahimik kaming magkatabi. Hindi ko alam kung saan to hahantong. Pero hindi ko rin itatanggi ang totoo. Importante ka sa akin, Eduardo. Sabi ko, doon ko naintindihan na wala na kaming babalikan na dating anyo. May nabago na. At kahit pilitin naming itama, may marka na ang buhay namin. Kinabukasan, tumawag si Jay. Sinagot ko. Normal ang usapan. Kumustahan, ingat ka dyan. Pagkatapos binaba ko ng telepono at napaupo. May 2 buhay na akong ginagalawan ngayon. At alam kong hindi yon magtatagal nang walang sasabog. Pagkatapos ng gabing yon sa sala, alam ko na hindi ito isang pagkakamali lang na pwedeng ipagsawalang bahala. Hindi lang isang beses ang nangyari. Ang bawat pagkakataon na kami ni Eduardo ay nagtatagpo sa bahay, nagkakatinginan ng mas matagal kaysa dati, ay isang kasalanang unti-unting sumisira sa aming mag-asawa. Hindi namin alam kung paano nagsimula ang paulit-ulit naming pagtatagpo. Pero sa bawat pagkakataon, nawawala ang konsensya. Parang may mahigpit na hangganan na dapat ay hindi namin tinatawid, pero unti-unti naman naming nilalampasan. Si Jay ay walang kaalam-alam sa nangyayari sa amin ng kanyang ama. Siya ay nasa barko, malayo sa amin, abala sa trabaho. Ang bahay ay tila naging larangan ng lihim na walang hangganan. Sa bawat pagkakataon na may nangyayari sa amin, Eduardo, nakakalimutan namin ang tunay na mundo. Nakakalimutan namin ang asawa at ang anak na dapat naming ingatan. Ang tanging alam lang namin ng mga oras na yon ay ang isa't isa. At masakit. Masakit na aminin pero unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Hindi ko rin alam kung paano niya naramdaman yun. Pero sa bawat araw na nag-uusap kami, sa bawat sandaling nagkakatagpo sa bahay, sa bawat ngiti, mas gusto ko na siyang kasama. Mas gusto ko na siyang kausap. Minsan naiisip ko, ano bang nangyayari? Bakit ganito? Bakit sa bawat pagtanggi o pag-iwas namin sa isa't isa, mas lalong tumitindi ang nararamdaman namin? Parang may malakas na humihila sa akin sa kanya kahit alam kong mali. Alam kong anak niya si Jay. Asawa ko si Jay. At alam kong masisira ang lahat kung may makakaalam na iba. Isang kasalanan na mali sa mata ng tao, lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Ngunit paano mo mapipigilan ang damdamin na paulit-ulit na bumabalik sa bawat pagkakataon? Paulit-ulit na tumatama sa puso mo, sa isipan mo, sa katawan mo, kahit alam mo na mali. Hindi namin sinasadya na maging ganito. Hindi namin sinasadya na magtagal sa lihim na ito, na maging mas masakit sa bawat sandali. Pero ganun ang nangyari. Sa bawat sandali na nagtatagpo kami, parang nawawala ang lahat. Konsensya, takot, pangamba. At habang nangyayari ito, mas lalo kong nararamdaman na gusto ko siya. Hindi lang libangan. Totoo ang damdamin. At hindi ko alam kung paano yun naharapin, Miss Love. Kahit ilang beses naming pinag-usapan na tama na umuiwas na kaming dalawa, pero hindi naman nangyayari. Nandito ako ngayon, nag-iisa sa kwarto ko. Nag-iisip kung ano bang dapat kong gawin. Dapat ko na ba siyang iwasan ng tuluyan? Bago pa mangyari ang kinakatakutan ko, ang mabuntis ako ng ama ng asawa ko. Kaya ngayon nag-iiyak ako, humihingi ng gabay at payo sa inyo. Sa sino mang nakikinig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko.
Mahirap putulin ang ugnayan namin ni Eduardo. Pero mas natatakot ako sa maaaring mangyari sa kanya, sa akin, ang kamuhian kami ng mundo.